Hi, welcome na naman dito sa local stage. So maraming salamat po sa sumusuporta sa ating amateur podcast. So marami pa po akong natatahak na technical difficulties, mga errors po na nanggagaling mismo sa akin. Pero sana in the future, ma-improve po natin lahat. Next guest natin ay kilalang kilala sa skate scene. At syempre ngayon, nasa Vietnam na siya nakikipagsapalaran. So pakinggan natin ang kwento ni Kiko Corpus. Alright, welcome sa ating podcast na naman. Ang next episode natin, si Okix. Si What's Kiko. up? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Kamusta Hello. Kiko? Safe naman ito. Surviving pa din. Ba't bigla kang kumalma? Kanina nag-uusap tayo sa backstage. Wala, okay lang naman. Safe lang, kalmado lang. Ayan, bago tayo magsimula sa mga tanong, gusto ko kitang batiin ng happy birthday, Kiko. Thank you, kapatid. Thank you. Tapos, syempre, babatiin ko na rin yung 18th year on skateboarding mo. Yan, salamat. Tagal no? Tagal din kahit paano, di ba? Nag-research to, men. Nag-research to. Tamang-tama kasing mag-uusap na tayo na paplanuhin to. Kasi biglaan to eh. Napadaan muna ako sa Facebook. Nakita ko yung post mo. Kaya actually, move sana natin to. Sabi ko, ay, birthday ni Kiko. Hindi pwedeng i-cut, di ba? Dapat next week pa to eh. Pero, hindi, kamusta yan? Kamusta ka dyan? Ito, okay naman. Bali, nag-resign na ako sa una kong trabaho kasi naka-double job ako noon. So, napagdesisyonan ko na mag-focus dun sa bagong trabaho, which is mag-o-open pa lang. Bukas kami mag-open, birthday ko. Saktong-sakto talaga. October 18. Saktong-sakto. Sa atin, hindi kasi uso yung sa atin eh. Kumbaga, sa atin na forget birthday mo, hindi ka magtatrabaho. Hindi. Tama ka dun. Nasanay tayo na hustle everyday. Mismo. Di ba? After na yung saya pagkatapos ng hirap ng araw. Mismo. Ganun, diba? Mismo. Oo. Pero, yan, bago tayo maabot dyan na para hindi tayo ma-shortcut. Simulan na natin yung mga tanong. Ayan. Ready ka na, Kiko? Oo. So, Kiko, tiga Pangasinan ka, di ba? Oo, Pangasinan. Saan sa Pangasinan? Bolinao, alright. So, kamusta naman ang pagkabata dun? Kamusta ang kabataan dun? Okay naman ang kabataan ko kasi batang sports complex ako nung bata ako. Aha. Nagsimula ako sa table tennis. Nice. Tapos meron akong nakilalang pare. Mm-hmm. Matandang pare na okay. Lawn tennis actually ang laro niya. Si Father Irong ang tawag nila sa Bolinao. Mm-hmm. Tapos yun na, parang nag-introduce sa lahat. Umabot sa nag-soccer kami, nag-baseball. So lahat ng sports napuntahan mo? Hindi naman actually lahat. Parang syempre bilang bata, 'di ba pag bata curious ka, paano yun, 'di ba? So, parang gusto mo rin i-try ganun. Hindi naman sa na-try mo lahat, hindi sa nagustuhan mo lahat, pero into bagong sport, parang ganun. Gusto mo ma-discover. Curious ka sa lahat ng Oo, hanggang sa napako ako sa badminton. Doon ako nagtagal sa badminton. Mamaya may kwento tayo dyan sa badminton na yan eh. Oo, no? Oo, pero ano yan, elementary hanggang high school na sa Bolinao ka? Oo, elementary hanggang high school. Pero yung high school days ko, usually, syempre student athlete ka. Madalas na yung labas mo. Usually, lalo pag provincial na, ganun. So umabot ka sa yung mga palarong pambansa. Umabot ka sa anong sport? Badminton na yun. So talaga nag-focus ka na sa badminton? Actually, yun yung second time ko na parang sobrang sakit na matalo. Yung first time mo. Saan yan? Kasi alam sa ko badminton. Hindi, I mean ibang lugar yan eh. Doon mismo sa home court mo, sa Bolinao. Tinalo ka ng taga-ibang lugar, parang syempre, 'di ba, home court mo tinalo ka. Oo. 'Di ba?
Parang yun, nangako sa sarili ko next year, yun, inabot ko yun, next year, umabot ako ng palarong pambansa, Mindanao, Mindanao, saan sa Mindanao? Coronadal City. Wala, hindi ano. Pero kamusta Oo, naman, kamusta ang experience do'n? Ano yung ano, mga culture shock mo, may mga gano'n ba? wala naman, actually mababait lahat ng tao. Kasi Ah, okey. alam nilang host sila ng palarong Oo. pambansa. So, naka-safe lahat At saka kumbaga. feeling ko hindi ka maku-culture shock kasi mahilig kang mag-travel tol, eh, 'no? Oo, bata pa lang alam mo boy-layas na ako, eh, 'di ba? Ano Oo, magbigay ka ng isang kuwento about sa mga layas mo nung bata ka tol. yun Mga hindi palagi mo ako hindi mo makakalimutan, isang moment. yun sobrang galit ng nanay at tatay ko sa'kin pag-uwi ko. Parang ang hilig kong sumama sa mga mga pahinante gano'n, magbubuhat ng ganito, magbubuhat ng ganyan. So, Sin huma-hustle ka din? Oo, hindi nila Bata alam. bata ka pa lang? Tapos pag-uwi ko may pera ako tapos yun, papaluin ako siyempre saan ka galing? Hindi namin alam kung Galing, saan ka galing, galing. napunta gano'n. Oo, oo. Papaluin ka ngayon, yun parang sobrang inis nila sa'kin. Kulit, kulit. Yun, mga gano'n. So, buong elementary at high school nasa Bolinao ka. Wait, iba ang salita ng ano 'no, ng Bolinao sa yung Pangasinan na salita? Oo, ang Pangasinan is the whole province ng So Pangasinan. so kayo lang ang naiiba? Actually hindi, may other municipality pa na nagsasalita ng parehas ng salita Nakaparehas namin. niyo. Yun ba yung ano, yun ba yung Yung no pagbistayan kayang na, yun ba yun? Mapagbistayan? Pagbistayan kayang na partak mo gasi duga-dugala, yun ba yun? Ano yun sa Pangasinan yun. Okey kasi Oo, ewan ko sinasabi-sabi naman dati 'pag nag-i-skate, si Kurt actually ang laging nagsasabi nun, eh. si Kurt sa Pangasinan niya nakuha yun. Ano ba meaning nun? Parang pakiulit nga. No pagbistayan kayang na partak mo gasi duga-dugala. Ayun sabi niya 'pag binuka niya na, bilisan mo na sabi niya. Para matapos Hin kaagad hindi sabi ko niya gano'n. makakalimutan yung ano na yan, eh, kasi laging sinasabi, hindi ko naman ano, kaya Si Kurt na-memorize 'no? ko, oo, na-memorize ko. Shoutouts kay Mm, Kurt, isa sa oo. kababata natin. So, after ng elementary at high school, nag-college ka, sa BSU ka na napunta? Actually hindi wala akong balak mag-aral nung time na yun. Tapos sinama ako ng mama ko dun, kasi dun nag-aaral yung ate ko. Okey. Tapos yun sinama niya ako, hindi ko alam naghanap siya ng department na may vacancy. Mhm, Ta's mhm. in-enroll niya ako hanggang sa wala na akong nagawa, pumirma na lang talaga ako. Ayun yun na yung start nun na dun na ako nag-stay ng So, BSU. kasi yun yung next na tanong, eh, paano ka napunta sa BSU which is ang sabi mo, sumama ka lang? Sumama lang ako Pero tapos yung yung ate mo nauna na dito. ng 2 years ago Puwede na mo bang nag-aaral. puwede mo bang makuwento kung bakit Benguet State University ang choice, eh, tiga Bolinao kayo? Kasi ganito yun, ah, parang hindi namin kasi alam nga kasi sobrang layo ng Bolinao, 'di ba? Oo. Hindi namin alam yung mga ibang school so parang nag-rely ang lahat dun sa city, sa Dagupan City. Mhm. Alaminos, Dagupan, Lingayen, which is may Pangasinan State University sa Lingayen. Oo. Tapos parang si ate, meron siyang mga batchmate or kaklase na nag-aaral diyan sa Benguet State. Excuse me. Mhm. Kasi before nursing student siya sa Dagupan City. Okey. And then napag-isip-isip niya na mag-shift ng course. Which is yung gusto niyang course dati ng nanay at tatay ko, yun nga, sa parang sa radyo, communication, 'di ba? Okey. Yun nahanap niya yung department ng Development Communication sa Benguet State University. Kaya yun, dun siya nag-start. Kumbaga yun lang yung hindi naman yun lang, pero siguro yun lang yung nakitaan niya nung course na yun sa BSU lang. Oo, tsaka si ate ma-ano yan, ma-research siya about sa mga Okey, schools okey, ganyan okey. kaya Gets, gets, oo, gets. alam niya din talaga.
Hanggang sa ikaw, ayun na nga, sumama ka lang. Oo. Bakit anong lakad ng nanay mo sana dito nung time na yun? Wala akong alam, dadalawin lang siguro si ate, yun lang alam ko. Okey, okey. Kaya ako sumama. Desisyon na sumama ka, tignan mo naman ngayon 'no, oh, at least Oo, 'di ba? malaki Kahit yung impact papaano. malaki yung impact sa buhay mo. Malaki pa din. Oo, malaki pa din. Anyways, anong anong course mo na ulit yung kinuha dun? HRM, diyan sa HR, BSU. Oh, pero ang nangyari sa'min is para kaming experimental kasi kami yung first first batch. ng HRM sa BSU, tama ba? Oo, kami ang first batch ng HRM sa BSU. Okey. Grabe, hindi ko na rin maalala, ang tagal na 'no. So sabihin mo anong taon yan, Oo, 2012 or 10? 2012, oo, 2012 nandiyan na ako sa Benguet nun. Pero hindi, 2010 siguro. Hindi, nakikita ko kayo mga 2000 and ano, 11 mga gano'n Oo, kasi gano'n, gano'n. dumadalaw-dalaw na, 11, oo. 11, oo. So, ayan 'di ba nasa ano ka na, nasa BSU ka na. Paano naman yung kumbaga yung unang dating mo dito, ano yung mga pagbabagong nakita mo? Yun, sobrang tahimik, parang alam mo yung nakakabingi yung sobrang tahimik, Okey. wala ka talagang maririnig pero dikit-dikit lang kayo ng kwarto tapos kahoy lang lahat yung pagitan ninyo. Yung boarding niyo na pinupuntahan natin, yun na yung pinakauna hanggang sa huli? Oo, yun na yun, Okey. hanggang sa umalis na ako dun. Ah, Oo, yun. Kasi naalala nagtrabaho ako ng Quezon Hill, 'di ba, oo, oo. sa Monol, Naalala ko yung hmm. dun, eh, yung ano, natutulog si baby. Oo, may bata palaging Tayo ano, yung ano, eh, tayo lang yung maingay dun, eh, ay isang boarding house tapos tayo yung laging nasa labas, tapos araw-araw pagkatapos nagiinuman. pagkatapos mag-skate, aakyat na agad dun 'no, ang kulit. Oo, magluluto ng pansit Dun canton. nga ako nag-practice na ano, eh, yung alam mo yung kahit madilim tas hindi mo kailangan ng flashlight sa hagdan. Oo, sa hagdanan. Tapos Kasi as in talagang oo, para siyang tunnel na oo, bababain mo, eh, 'di ba? bato pa yung ano, madulas yun. Oo, madulas lalo 'pag umuulan. Tapos sa taas naman pagdating sa inyo sobrang lamig. Paanan na ng bundok, 'di ba? Mismo, mismo nakakatuwang mga ano. So ayan, natapos mo ba yung college mo dun men? Hindi, I quit Anong year? 2000, saglit, 2021 mga gano'n umalis na ako. 2021, Hindi, pandemic? hindi pala, 2018. Mhm, oo, oo. Umalis na ako ng 2018, Anong year mo na dun? 4th year na. Sayang naman. Anong nangyari? Oo, ah, may mga personal Personal. na oo, Okey lang, may okey mga lang. personal na Okey lang, nangyari. malayo pa naman tayo diyan. So, balik lang tayo dun sa BSU. So, Oo. ayan, na culture shock ka, sobrang tahimik, ibang-iba sa ano, siguro kasi sa inyo parang gabi-gabi kahit sa kabilang bayan yung videoke naririnig, eh. Oo, parang gano'n nga. Kapitbahay mo 2:00 na nagbibidyoke pa, Oo. mga gano'n. So, ayan, ngayon ngayon ko lang nalaman yung kuwento kung paano ka nakapunta ng La Trinidad kasi tagal na natin magkasama, nagkita lang tayo, eh. Oo, Which is ja-jump na tayo doon sa skateboarding. Paano na-introduce sa'yo yung skateboarding? sa pinsan ko. Anong grade or year mo na niyan? Gaano ka kabata? Grade 6, Okey. oo, nag-start na ako ng grade 6. Pero nung time na yun meron kaming kasama na nadurog yung buto niya, Mm. kaya nag-decide ako na huminto. Nung huminto ka na yun, ano na yung mga natutunan mo? Board slide, So ano na, medyo mahaba-haba. oo, sa tubo. Oo, Ta's yun ang una kong natutunan talaga, nagbo-board slide ako sa tubo. Ang sakit, masakit kasi siyempre yung board pumapalo sa bayag mo, oo, gano'n. oo. Mangyayari talaga sa'yo yun, eh, kasi first time mo, eh, hindi mo alam kung Mismo, paano talaga mismo. yung gagawin mo, eh. Ta's yun parang ang nangyari nga, parang yung nabalian sa'min hati kami dun sa board.
Mhm. Pero yung board, alam mo yung mga board nung araw, 'di ba, yung wala ng tail, wala ng nose, Oo, sobrang liit oo, na ng wheels. yung bibilhin mo ng second hand tapos mahal pa. Oo, yung mga gano'ng bagay, 'di ba? Na pumapalo pa yun ng mga 1,500, 1,800 pero wala Hindi ng lang, mga 2,000 pa, 'di ba? 2,300, 2,500 gano'n pa yung presyo Mismo, ng nila grabe dati. yung ngayon tignan mo naman 'no, may 2,500 set Oo, na mga local brands na din na oo. magagandang quality. Ang swerte na ng panahon ngayon 'no? Kaya nga, eh, kaya nga magaling na ang mga bata ngayon sa Mm. Oo, generation nila ngayon. naalala ko yung mga wheels kahit mga ano na, eh, yung gasgas na, alam mo yun, binibili pa rin natin yun kahit sobrang liit na, eh, yung 52 naging 40 na, yung Parang 55 ano, para siyang konti na lang kasing oh, laki na lang din siya nung sa bearing. bearing, oo, mismo. Oo, 'di ba? Pero ano pa yun, Na 800 pa yun, mga gano'n, eh. naalala ko pa yung mga bata dun sa abandon, 'di ba? Mm. Ang liliit nung wheels nila, sobrang Mismo, liliit. mismo na nakukuha na lang talaga sa second hand. Yun na yung talamak na yung bentahan ng ano, eh, parang sa Hmm, panahon na me nila 300 na yung mga gano'n. oo, nag-i-start na yung Medyo mga gano'ng pero hindi pa rin siya kagandahang board or setup. Yung tracks oo. mo na ano na, yung tracks na nabibili ng 500 mga talagang wala na ring ano, eh, yung wala ng hulma ng tracks. Talagang banggang-bangga sa Oo, ano dito. Ano ng tawag dun yun sa ledge? axle, Hindi yung bakal, angle bar, angle bar, yun. oo. Uy, nakalimutan ko na, ang tagal na, eh. Pero yan, balik tayo dun tol, may nabalian, tumigil ka, kailan ka bumalik? Or paano? Se Paano ka na bumalik? second year high school na ako bumalik. So from grade 6 2 taon kang nawala. Oo, 2 taon. Anong ginawa mo dun? Badminton? Dun nag-sports ka? Oo, nag-sports ako, Okey, nagdiretso ako ng sports nun. focus lang dun. Oo, Mm, nag-focus lang. Pero pinagsabay ko pa rin siya kahit tinutuloy ko yung skate, mm. pinagsabay ko siya. Anong anong ano mo, anong pinakauna mong setup? Pinakauna kong setup, ayun yung status nga na board. Status ang brand? Oo, sobrang tagal nun. Lahat ng generation sa amin, dinaanan yung board na yun. Okey, okey. Kumbaga, Meron may ganong board, eh. oo, may gano'ng board. Kung hindi talaga siya nababali, eh. Oo, Dahil talagang sobrang tagal niya na din, mga unang generation pa sa'min simula nung dumating siya sa bayan na yun. Ang dami ng napuntahan, napagpasahan hanggang sa pinakahuling nagsabit na lang. buti hindi ka Oo. umabot sa Landway. Hmm, meron kasing time na 'di ba ako mahilig ako sa ukay-ukay, mga Okey, second hand. oo, Yun may mga time na may dumarating na setup sa amin, sa palengke. okey. So, nakaka-timing kami, gano'n yung ano. Ng Landway? Landway na skate Hindi siya landway, parang may reel, may venture, gano'n na yung mga lumalabas. so, at least hindi niyo na na-experience yung Landway? Merong merong mga naka-experience sa'min ng landway, pero saglit lang, hindi siya Okey, umabot ng taon. Nagpalit din sila kaagad. okey, okey. Gets, Mm, gets. Sa akin kasi tol, Landway yung una kong setup. Binili namin sa SM. oo. Binili ng nanay ko. Kahapunan nun, Bulaklak Rock, kung alam mo yung Bulaklak Rock, ah, Oo, sa oo. Melvin Jones. Melvin Jones, oo. So excited ako nun, may bago akong setup, talagang may plastic pa yung hindi mo pa pinupunit. Oo, Tapos isang ollie lang nung tropa ko, si Chad, oo, men basag agad yung tracks men, nakakahiya. Nakakahiya, naalala ko yung Speed Metal oo. ano brand. Oo, speed metal pa dati, 'di Oo, ba? yung Yung mga gano'n. sinaunang ano, Hindi, iba yung Speed Speed Demon Speed Demon pala yun, oo, tama, Speed Demon pala. iba yun, yung Speed Metal yung Landway. Oo. Oo, oo. Ta's may mga labeda, 'di ba? Yun yung mga Ayan, ano Labeda. nun. Ang Labeda medyo okey na, eh, trucks ang pangit, yung board ano na, decent na, eh. Oo, okey na. Different, pangit pangit sa ano, ganyan. Pero 'yan, balik tayo. So, tol, pagkapunta mo ng second year high school, bumalik kang mag-skate. Kamusta naman ang skate scene diyan sa Bolinao? Ano lang kami nun, parang
6, 7. Hmm. May nagtutuloy na nauna sa amin, si Philip at si Jeff. Si Philip ba is si Philip? Oo, Philip yung 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 matangkad na payat. okey, shoutout sa'yo. Oo, si Duwit Philip. Shoutout kay kuya mo Duwit Philip. Yan. Ayun, bale dalawa sila, tandem yun, eh. Mhm, Bago sila tumigil ulit, naging tropa ko itong si Vernon, mhm. yung asawa ni Ate Mopi na ngayon, yun. Okey, nice. Yun, kaming dalawa naman ang sumunod na nag-tandem na tinuloy namin yung skate scene. Hindi kami tumigil na dalawa, kahit dalawa na lang kami. Mhm. Gumagawa kami ng mga sarili naming ledge, yung mga gano'n din. Tubo, yung tubo bigla-biglang nawawala sa spot, ninanakaw. Kahit saan na mangatang spot 'no, Oo, tubo 'di ba? mainit sa Hindi mata ang talagang tubo, eh. mainit sa mata nila yung lalo yung mga bata, 'di ba? Oo, oo. Minsan pa nga darating ka sa spot mo ang daming nakaupo sa tubo at sa ledge, eh. Oo, Hindi mo pa masasabing umalis sila. Lalo 'pag spe matanda ang umupo tapos may dalang meryenda. oo, goodbye ka na. Antayin mo pa matapos mag-yosi yun bago ka Oo, hindi makakatira. mo naman papaalisin yun, eh. Oo, yung mga gano'ng bagay, 'di ba? Wala ka na lang magagawa. So ano 'yan nung buong high school mo talagang ano na, may spot na kayo gano'n? Oo, pero nasisita pa rin, alam mo yung mga binabawal kasi Oo. nababasag niya yung semento. Ayos, 'di ba? Kung tutuusin naman nababasag naman talaga pero hindi yung basag na ano, alam mo yun, may mga Oo, may crack. Kung logic lang, may crack talaga oo, ano or alam mo yung kung mahaba yung kingpin ng trucks ng kasama mo, yung oo, yung mga Binili gano'n, sa yung mga hardware, yung binili sa hardware ano, mga hindi na babasag talaga yun ng ano, eh, flooring. oo, Pero kung yung point naman na sasabihin nilang sinisira na natin yung ano, hindi naman actually aabot sa gano'n, eh, kung tutuusin, eh. malayo. Malayo Kasi siya. ang nangyayari kasi sa flooring ng spot noon, 'pag alam mo yung nagpapalit sila ng ano, ng ilaw sa Mhm. sports complex, eh, 'di ba merong stabilizer yung mga truck. Oo. Oh, di siyempre mabigat yun, 'di ba? Oo. Oo, yun talaga yung cause ng mga pag-crack dun, tapos yung mga Ah, nababasag. oo, oo. So, parang ang nangyayari sa'min na lang yung huling sisi. Kahit naman sa BSU 'di ba may mga butas dun sa atin sinisi. Oo, matagal na yun. Tagal naman ng ano, Oo, matagal gano'n na din gano'n yun. talaga. So sa ano pa kayo, sa sports complex kayo nag-i-spot? Oo, sa sports complex talaga kami nag-i-spot Ganyan noon na pa. yun na sports complex na agad, hindi yung meron ba kayong mga spot na dinadaanan ng sasakyan, tricycle, kailangan yung itabi yung mga gamit 'pag may ano, wala? Minsan ginagawa namin yun 'pag talagang gusto namin maglaro, pupunta kami sa isang street na Oo, madalang yung dumadaan na sasakyan, gano'n, dun oo. kami Gaano maglalaro. ba kalayo yung sports complex sa bahay niyo? Mga 5 minutes walk lang, mga gano'n, 10 minutes. Walk lang. So, Oo, kaya pala ano, talagang gagaling kang mag-skate nung panahon na yun, 'no? oo, may mga time talaga na alam mo yung hindi pa talaga uso yung camera, eh, na Oo, oo. E-series pa lang ng Nokia, N-series, mga Umabot gano'n pa lang. umabot ka ba sa gano'n na nalungkot ka na hanggang ngayon naiisip mo yung nagawa mong trick noon pero walang camera noon, eh. Umabot ka ba sa gano'n na nasasayangan ka walang video? Oo, Eh, dumadaan naman tayo lahat sa gano'n, eh, 'di ba? lalo ngayon lahat nafi-film na, eh, dati kasi ngayon parang ang sarap pakita sa bata na kaya ko kayang i-hard flip yan dati, pero wala iba, eh. Tama, tama. Hanggang ngayon actually naiisip ko yung hard flip ko sa 4 stairs. Oo. Eh, wala akong camera nun, eh, talagang ano lang, sayang-sayang na ano. Pero Oo, yan, yung mga pakawala natin sa please, abandon, yung 'di mga ba? yun pa, oo. Pero yan, fast forward na tayo. So nung pumunta ka na ng ano, ng La Trinidad, nag-aral ka sa BSU, may dala ka ng setup nun, may skateboard ka dun?
Hindi pa lang ako nag-aaral, naalala ko dumalaw ako, nakipaglaro na ako sa inyo, eh. Ganun ba yun? Oo, hindi pa ako Okay. nag-e-enroll dun nakilaro na ako sa inyo, Wait, yun wait. ang maalala ko. Sigurado kang kami kasi may unang batch ng BSU eh. Actually, dumating pa sa part na sila Kuya Iking nag-i-spot doon eh. Hindi, bale ang nakilala kong nauna talaga kayo, eh. Okay, okay. So, eto Si yung, Paul, oo, si yung Paul, na, oo. mga 2012 na nga talaga yun. Oo, yung mga ganun nga, ganung taon. So, okay, parang nagdadala ka na ng setup pag umaakyat ka ng Baguio. Oo, nagdadala na talaga ako. Tapos, paano ba tayo nagkakilala kung naaalala mo? Every Sunday, si Paul, may dala pang Bible 'yan. Kung maaalala niyo. Every Sunday 'yan 'pag nag-i-skate tayo ng Sunday kailangan natin mag-gather after ng kunyari nagpapahinga tayo. Oo, oo. Magtatanong 'yan si Paulie, "Anong blessings mo ngayong week?" Okay. 'Di ba, naalala mo 'yun? Ang binabanggit namin guys na Paul is si Paulie Tattoo, si Sticky Mod. Oo, si Sticky Moth, Yeah, Sticky Mod. oo. Mukha lang rebellious yung tropa namin pero mabait 'yan. Oo, totoo. Hindi, pero parang nung time na yun, wala eh. Hindi ako into sa ginagawa ni Paulie eh. Parang ako din. Siyempre alam mo laki na ako nun, eh, parang nauna yung pagkalaki ko sa inyo, eh, 'di ba na Ang nakakatawa lang dun sa nangyari sa about sa Bible kay Paulie. Nung ano na, nung sisitahin tayo ng guard, yung Muslim, yung may butas dito. oo, yung mukhang inchik. Oo, tapos ewan ko kung sinong nagsabi na ano, hindi, ilabas mo yung Bible. Tapos biglang naglabas si Paulie ng Bible. Gumawa tayo ng circle. Bigla tayong naging Bible study group bigla. So Oo nga, eh. pagdating ng guard, parang, okay ang ginagawa niyo ha. Pero hindi na tayo gano'n, hindi na gano'n si Paulie na ka-into sa ano, yung share pa siya ng ano, 'di ba may dala na lang siyang Bible nun, eh. Palagi ata nasa skate bag niya yung Bible, eh. Oo, Nung mismo, mismo. Ang 'di ba? ang nakakatuwa kay Paulie tol na hindi ko makakalimutan, sobrang laki ng ambag niya sa scene ng La Trinidad kasi 'di ba parang si Paulie lang yung hindi siya yung pinakauna pero marami kasing mga kuya na nag-skate sa Trinidad. Pero hindi talaga siya na-represent, eh, na parang nung tayo na. Oo. May mga may Or Oo, may mga nag-represent, oo. sila Kuya Roy, sila Kuya Mike. Oo, Kuya Roy, Kuya Mike. Pero Shoutout kasi kila Kuya Roy, Kuya Mike. ahead na sila, eh, 'di ba? Oo. Kumbaga nawala sila ng parang mga taon na, eh, bago tayo nandun na ano, eh. Pero Ang meron laki yung ng agwat. time na gumawa sila ng mini ramp, 'di ba? Oo, oo. Na dun tayo naglalaro mismo sa Sa bahay bahay nila, nila, oo. 'di Hindi ba? parang Dumating tayo kumbaga stay underground sila, eh. Eh, tayo nun talagang mm, gusto na nating dumayo ng J12, gusto nating makikompi, oo. talagang Street dreams nga, eh, street dreams tayo nung mga panahon na yun, eh. oo. Ano, hindi, actually yung mga gamit nila Kuya Mike naiwan pa sa BSU. Kung naalala mo may dalawang ledge at dalawang tubo dun. Si Kuya Roy ang nagdadala nun, eh, yung tubo. Si Oo. Kuya Roy medyo-medyo pa nakasama pa natin, eh. Tama, tama. Nung kumbaga tayo yung nakasaksi nung ano, eh, pagkabata ni ano, eh, ni Thomas, yung aso niya. Oo, yung aso niya. Oo, tama. Pero yan, balik tayo dun. Sabi ko nga, nakakatuwa yung ambag ni Paulie sa skate scene na naabutan na natin, yung batch natin. Oo, Kasi yung masyado. kasi siya yung ano, eh, may dalang 4 na skateboard or 5. Hindi niya ipapauwi yun sa'yo, eh, pero dala niya yun sa BSU. So lahat ng mga walang setup, may chance maglaro, 'di ba? Kaya nga parang ano, eh, kung mapapansin mo, 3 lang tayo naglalaro, pero ikaw may tinatalon kang 6 na patong na din. Oo, tama. Sa kanya lahat. Ang dami, nagtataka nga pala ako nun, bakit ang daming setup? Ang kuwento Pag nun ang kuwento nun yung family niya ata yung sa work parang hindi ko maalala yung company, pero nagpapadala sila ng goods. So, Oo. parang may kasamang skateboard dun, which is yun yung kasi yung brand is Street Vision Wear, eh, kung Australia. Australia, oo, Street Oo, Vision yung brand. Australian. Lahat ng skateboard niya Street Vision.
Oo, naalala ko yun. Ayan. Lagi niyang dala yun, 4 na board, 3. Kung wala man siyang kalaro, doon na siya nagpa-practice naman ng gap niya. Oo, Ganun, ganun na ano. So yun, shoutouts kay Polly na oo, kami shoutouts kay Paulie. ano ba mga hindi ko makakalimutan doon? Ayun, yun na nga, i-forward na natin doon sa badminton era na yun. Is- Saan pa ba tayo? scholar ka ng badminton sa BSU, di ba? Oo, yun. Yun yung time na yun na Ang hindi 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 makakalimutang nangyari doon, tol. grabe. Skate kami. Actually, week ago nun, nasisita na tayo eh. Nasisita na tayo na wag mag-skate. Oo, 'wag Ganun, mag-skate, ganun. gano'n. Ano na to, taon na, mga 3 taon na siguro kaming nag skate doon kasama si Kiko. So parang wag kami mag-skate, ganun. Hanggang sa dumating sa part na isang gabi, dumating kami after dismissal. Nag-skate kami. Sinigawan si Kiko ng, ewan ko, coach ba yun? Director ng ano Director yun, ng, ng sports. yun. Gulat din ako kasi nagti-training ako mag-isa sa gilid. Oo, okay. Kasi late na nga akong dumating. Mhm. Kasi yung klase ko late na natapos. Tapos 'di nag-train ako mag-isa sa gilid. Nag-i-stretch ako, nagpo-footwork ako. Tapos may biglang humihila na sa'kin sa likod, nagulat ako. Sabi ko, "Bakit?" Sabi kong gano'n. Aha. "If you don't tell them to stop," sabi niya, "I'm gonna remove your scholarship." Naalala mo pa yung linya niya, 'no? Tawan-tawa ako, "Bakit ako?" Sabi ko sa kanya. "Andito ako sa loob ng gym Oo, nagte-training," sabi ko oo. sa kanya. Ang malungkot dun is parang hindi namin pinakialaman. Oo, wala din kasi kayong magagawa dun, eh, Oo, sa part na yun, eh. bakit? Parang gano'n, eh, 'di ba? Pero Oo. dun kasi yung lumuha ka na tol sa harap namin. Wala akong magawa, eh, tangina parang nakakabastos din sa'kin na ang daming ano, eh, student athlete na kasama ko, Oo. yung mga varsity na Tol, kasama ko. Ta's biglang gano'n, ba't may eksenang gano'n? mm. Pati yung nanay-nanayan ko, si Nanay Jen, nagulat siya na sabi niya, "Nak, anong nangyari?" Oo nga, may naalala ako may nanay-nanayan ka dun sa gym, Oo, sa tama. BSU, Mm, si Nanay Jen, hello kay Nanay Jen. Yun, bale yun nga, nagulat din siya kasi laging yun, parang nanay ko talaga yun, eh, nung nasa BSU ako as a varsity ng badminton kasi siya yung oo, unang coach namin. oo, So, parang lahat ng nangyayari dun around sa gym, yun, alam niya kung ano yung lahat ng nangyayari ta's nagulat nga sila nandun sila nung time na yun. Parang natulala na lang silang lahat, ba't anong ginawa nung bata, eh, nandiyan nagte-train mag-isa, 'di ba? ako as bata mas kasi medyo ewan ko kung ilang taon gap natin, basta alam ko bata kami, ikaw college ka na. Oo, Ang nasa isip ko naman na nun kaya parang tumigil kami is sineryoso niya yung school niya. Parang kumbaga scholarship yung matatanggal, eh, tapos umiyak pa sa harap natin, parang kailangan na umalis. Ang hindi hindi ko kasi makakalimutan 'tong time na 'to kasi yun na yung end ng BSU days. oo, tapos na. Wala na, Hin dahil wala ng bawal na mag-skate sa BSU dahil kay Kiko. yun yung nangyari dahil pa din sa akin, eh, 'no? Tapos na ang maliligayang araw sa BSU, 'di ba? Kaya nga, eh, Actually, napakaganda nun ng BSU ng dati kasi oo, 5 AM nag-i-skate na, oo. naabutan yung Zumba. Alam mo yung mga gano'ng araw, Oo, 'di ba? makiki-Zumba tayo tapos hanggang hapon na yun, hanggang hapon na. Tapos 'pag gabi na, aakyat na kila Kiko. Mag-iinom ng beer. Ang ano, eh, ang talagang yung skate natin nun literal buong araw, eh, Oo, umaga hanggang hapon tapos kinabukasan gano'n na naman. titigil lang para kumain saglit. Oo, mismo naalala ko nun, dun na kami talagang tropa ni Has. Kasi Hmm, kami dun talagang maglalakad kami pauwi, eh. kaya nga, eh, layo, eh. Wala ewan ko nga kung paano tayo nagsu-survive sa isang gabi dun, eh. Meron palagi yung time na hindi iisa-isa kayong darating hanggang sa magugulat ako paglabas ko ng kwarto, "Oh,
Bakit Dami nandito na kayong lahat, dumadami 'di ba? dami na Akala mo house party, eh, na ano, eh, natutulog na rin kami dun sa kwarto mo kahit at sa double deck yung ate mo. Talagang na oo, pero yun nga parang nasanay talaga naging well na ano, eh, feel at home kami, eh. oo, Nakakatuwang araw yun. Tapos yun yung ang madalas talaga dun yung asaran, eh. Sa inuman kasi sa bahay or sa ibang mga bahay hindi naman kami nag-aasaran. Sa inyo lang talaga yun, eh. hindi 'pag nandun ako saka lang nag-aasaran. Oo nga, naalala ko si ano pa, sino ba 'to yung kuya ni yung kamukha ni Has, yung kuya niya, si Lax ba yun? Oo, si Lax. Kamusta na yun, nasaan na yun? Andun, nandiyan sa quarry. Okey. Shoutout kay Lax. Oo, sila Ding, yung mga Si trop Ding, ayun si Sinando Mapilis III. Ayun. tapos dun nagsimula yung si Jamer na ano, na naging Daniel Padilla, Oo, ah, yun si Mr. Benguet. Mr. Benguet. Ay ano, hindi natin 'to napag-usapan, singit ko lang. Ano naramdaman mo nung nabalitaan mo si Jamer? Gusto kong umakyat men, kaso Hmm, hindi ako makaalis sa lugar ko kasi nga 'di ba before ako umalis ng Pilipinas is master printer nga ako, 'di ba? mm. So may mga project, ang daming project, so wala akong oras. Tsaka pandemic yun, tol. Kaya ko umakyat kasi meron akong parang Special boss, pass. hindi boss diyan na pinagda-drive 'pag umaakyat ng Baguio, Okey, oo, si Boss Shannon. Yun parang nag-aangkat kami ng mga isda gano'n noon, mga seafoods, oo. yun. So special talaga yung trip, special trip talaga siya, pang-pandemic talaga. Oo, kaso ang nangyari nga, wala wala sa oras talaga, sobrang gipit sa oras. Okey. Ayun nga, so anong naramdaman mo dun, tol? Nalungkot ako siyempre, gustong-gusto kong ano, umakyat na kahit yung last day lang sana, Mm. 'di ba? Kasi naalala mo tuwing nakikita ko yun ni Jeymer, 'pag nakita ko ni Jeymer yung ngiti niya umaabot Oo, talaga sa oo. tenga. Oo, mismo. Kayo actually yung ano, eh, kayo Parang talagang parang sa eksena natin na tayo-tayong magkakasama, oo. 'pag nakumpleto tayo parang iba yung saya natin, eh. Mhm, mhm. Sila Eman, Oo, 'yan, sila Margo, mismo, mismo. yung Ang kambal, yung mismo kambal na yung makulit pa lang dati. wala na talagang naiwan sa batch ikaw na lang ata nag-i-skate, eh. Ako na lang ba, si Paul, naglalaro pa si Paulie, 'di ba? Oo, pero hindi naman skater-skater, eh. Ako parang sa'kin ano, utol, parang ayoko talaga siyang iwan, parang Mm, hindi hindi mo mararamdaman yung pagtanda mo 'pag nag-i-skate ka, eh, kasi mhm. yun, parang tignan mo si kuya natin Iking, Oo, ang yun lakas pa din, kulit GOAT yun, GOAT, shoutout kay Kuya Iking, GOAT. mismo. Actually target ko yan na isang next na guest dito. Oo, Ayun, pero tol, 'yan, na-skip na natin and then sa BSU dun na nga dun na natigil ang era ng Benguet State University SPAT. oo, So, nalipat tayo ng Abandon. Pinakilala rin actually nila Ding, yung kuya niya, sila Kuya oo, Carl, Mang Carl. oo, Manong Carl. Isingit ko lang nung once na pinababa tayo ng mga pulis dun, bilib ako sa'yo nun, eh. Bakit? Hindi mo siguro 'to maalala kasi mga bata nga kami. Ikaw lang ang 18. Oo pala, oo, tama. Tapos may mobile na. Nandun tayo sa Inaan oo, inaantay na lang tayo sumakay ng mobile, eh. oo, kaso nga, ang sinabi mo dun, ako lang ang hulihin niyo, minor 'tong mga 'to, eh. Ako ang 18. Oo, Hindi ko alam kung sabi ko nun, "Ito ang role model," sabi ko. Kaya nung wala na kayo sa Wangal, alam mo pagka nasisita-sita, ako oo. actually nakuha ko 'yun sa'yo. Ako yung humaharap sa pulis. Kailangan mo yun utol kasi ikaw yung Tulad pinakamatanda dun sa sa sinabi ano, mo dun, eh, binigay mo pa actually yung ID mo na, "Ito 1990 ano ako." Gumanun ka, eh, ako lang isakay niyo. Kasi mga minor 'to, handam-damot ang mararamidan da, eh. Eh, ako parang kargo ko 'to, ako pinakamatanda, eh, parang which is sa'kin yun na napakakulit lang.
Kasi Hmm. magkakaedad kami na ano eh, kayo lang yung actually ikaw tapos yun na sila Carl, yung mga kuya na rin. Oo. Ikaw na yung susunod na pinakamatanda na dun eh. Tapos Hindi, kami, ako yung lagi niyong kasama. oo, yun na nga. Makulit, Yun. makulit yun na grabe Mm. yun. Sabi, ang end up na parang ewan ko nagustuhan lang rin ata ng pulis yung attitude mo. Hindi na tayo ano, sabi lang wag nang bumalik. Ayun nga, Pa- parang Bumalik tayo ng bumalik. makulit tayo, eh, 'di ba? Anyways, abandoned building, yan ang pinakamagandang era ng Wangal Crew. Oo din. Actually, i-ano na nga natin. Alam mo kung paano ba nabuo ang pangalan ng Wangal Crew? Hindi. Kayo bigla kayong Hindi kami yun. sino ba? Si Kurt. Oo pala si Boy Wangal. Oo, kasi galing nasa ano, hindi na namin siya nakakasama. Galing, ano na siya, Boy J. Dwell na. Oo. So, ang bali-balita daw sa J. Dwell, kasi kami, hindi kami, talagang underground, ano kami, stay underground eh. Oo. So, ang bali-balita daw, ang tawag daw sa kay Kurt doon nga, Wangal Boy, hanggang naging Wangal Crew. So, Si Wangal Crew. kasi wala naman tayong pangalan nun eh. Oo. Talagang ano lang, hanggang sa in-embrace na namin kasi naalala mo may pinost yung Jadewell memes ata ng mga panay babae na nakaupo sa gutter tapos naka ganun. Oo, yung mga ano, anong tawag nila dun? Ewan ko, basta sa west side na ano eh, ewan ko. Basta ganun, naka west side tas C. Tas parang sinabi doon sa post na Wangal Crew represent, gumanon. Pangalan kasi natutunugan na tayo ng mga tiga Baguio, 'di ba? Parang gano'n na yung feeling. Kasi 'pag sa hanggang sa na-establish natin yung abandon, ang ganda kasi ng gamit talaga natin dun. Kung Kaya naalala nga, mo eh. yung ledge natin, Oo. si Jan Chan gumawa nun, eh, tignan mo yung business niya ngayon napunta pa rin sa about sa kahoy, eh, woodworks. Woodwork siya ngayon, Oo, diyan. naalala mo yung ledge natin na hinihiwalay yung paa? Oo. Puwede mo pang piliin yung kung gaano kataas. Oo nga. Na-engineer, eh, ang kulit. Kaya Naalala ko yun. kaya 'pag bumibisita yung mga sila Dinyang, mga Cardenas, nagugulat sila, eh, na, ang ganda dito." Tapos rooftop pa. Tapos Oo. nagugulat rin sila marami talagang ano, maraming magagaling din tumira talaga na Kaya bakit nga, eh. bakit hindi umaabot ng Baguio. Oo. Eh, wala, eh, ano tayo, underground kings noon, eh. Oo, mismo 'no, walang lumalabas ng Baguio no'n. Mismo. Pero yun nga nung ano na medyo hindi na kami nag-i-skate, pumasok na kami sa banda. Napunta ka na rin wala ng wangal, eh. Hindi ko alam kung ba't kami nawala sa abandon, pero lumipat kami sa gym, yung katapat lang, Oo, 'di tama. ba? Yung nalulunod na gym. Oo. Oo, mismo. And then hanggang sa bawal na talaga ang skateboarding sa La Trinidad. Wala namang actually kuwento dun, eh. Talagang Kaya skateboarding and police, yung tipikal na kuwento noon. Skateboarding parang and Skateboarding and authority. skateboarding versus ano, Oo, police, 'di ba? gano'n na lang yung nangyari hanggang nakakasawa na Mm. din, tumatanda ka na rin, alam mo yun, iba na yung ano. So ayan, napunta ka na ng Baguio, kamusta naman sa Baguio, kamusta ang scene dun? Okey naman, gano'n pa din kahit saan ka pumunta may umiikot na alak. Madalang pero alam ko pagka ano talaga nung bata-bata ako, 'pag nasa Jadewell ka 'pag hapon na, merong umiikot na cup, Gin, hindi oo. cup muna, Oo, cup muna, hot muna, at and then ambagan. ambagan 'yun. Oo, Iikot 'yun sa lahat kahit nag-i-skate ka hindi ka makakatakas. ang iniinom pa nga nila nun dati hindi gin, eh, yung Tanduay, parang Tanduay ata. Oo, Oo, kasi yun yung mga lapad, oo, mga murang mm, ano, eh, mm. Pasimuno, Kuya mo Billy, shoutout kay Kuya mo Billy. mismo, Kuya Billy. Tapos ang tiga-kolekta si Jerg. Shoutout Rudy Fernandez.
Makulit, Boy. oo, makulit tapos mga Mm. kompi na ano, laging lasing si Nonong pero nananalo, nakaka-kickflip, back 50, back 5-0 pa rin. Ano Gano'n yun, ang eh, gano'n ang mga eksena sa Baguio, eh. Kaya oo. kaya natatakot kaming ano dati, ibang klase Mga na fist drums yung mga tropa natin diyan sa Baguio, eh. mga PD 'no, yung lahat ng Oo. grip tape may PD na, eh. Noodles, 'yan. Shoutout kay Kaya Noodles, 'yan. grabe si Noodles 'no, hindi ko makakalimutan yun. Alam mo ba yung may birthday nun pumunta tayo sa ano, nag-swimming tayo tol sa yung malayo sa Binang. Oo, oo. Sa likod ng Capitol. Oo, oo. Oo, tama. First time ko siyang makasama nun. Pasensya na kung kailangan namin kuwento 'tong mga 'to. Siguro bawasan mo na lang. Hindi, 'Wag mo ng oo, naalala ko lang. Hindi, pero hindi, hmm, wild wild si Kuya Noodles na ano, gano'n siya nung mga time na 'yun. 'Yun ibang yung tao yun. hindi siya ibang tao, kumbaga 'yun yung sagad na Noodles pa noon. Oo. Kaya nga kakaiba siya, iba, eh. Hindi ako nakakita ng gano'ng tao nun, eh. 'Yun, shoutout kay Noodles, makikita mo 'yan, alam mo yung triangle dun sa ano, sa baba ng Session Road? Oo. Yung intersection ng Session Road, Maharlika at saka Oo, oo, pa-Harrison. oo. Makikita mo 'yan dun, natutulog 'yan, sa gitna ng plant box. Kulit at kulit. Sa harapan ng Maharlika, makikita mo 'yan paglasing na 'yan. Matutulog Oo. lang 'yan saglit tapos magta-taxi pauwi. Magaling 'yan. Hindi, ano na lang kasi parang hindi ko makakalimutan dun, maraming challenge nung sa swimming pool na yun na lahat talaga ginawa niya, eh. Hanggang sa mga imposible lang gagawin ng tao. Gano'n na lang. Natulog pa 'yun, sa labas ng gate, akala mo namamalimos, eh. Mm. Hanggang sa Tawang-tawa ano, ako. hanggang sa anong tawag na dito, hanggang sa pauwi, eh, alam ko nag-top load yun na tulog, eh. Tu Oo, nasa taas siya ng jeep tapos natutulog siya dun. Grabeng mga ano, Oo, nakakatuwang mga panahon sa Baguio City skate scene din nung siyempre nakilala ko na rin sila Alex, yan, sila Alex, Fly High, oo, Fly High. yan, shoutouts. Pero anyways, wala tayo diyan sa ano lang, tamang throwback lang ng konti. So, Oo, ayan tol, nag-skate ka sa Baguio and then alam naman na natin, paikot-ikot lang naman ang routine ng isang skater actually sa mga panahon na yun, eh. Anong anong masasabi mo sa skate scene ngayon ng Baguio? ngayon, Mm. hindi ko alam, eh, kasi after ko ng Baguio, Matagal ka lumipat ngang nawala. oo, sa O dun Pangasinan o ako. dun na lang tayo tol, dun na lang tayo nagsimula, hindi ko alam, pero nagsimula ka ba ng clothing line na ang pangalan ay Palmero? Oo, yung Palmero, So sa'yo yun? dun sa'kin yun. Okey. So, bale ang nangyari kung bakit naging sa'kin siya, nag-start kami ng clothing line, ang pangalan talaga is Bulinaw Salin Lahi, Hmm, which is apat kami, si Nike, si Jeff, at saka si Mark, tapos ako. mhm. So, bale ang nangyari nga, yung first release gano'n, siyempre hindi naman naasahan, hindi masyadong bumenta, Okey. gano'n. Tapos hindi na nasundan. So, ako parang nagkaroon ako ng interes na sabi ko, "Ano kaya hingin ko sa kanila, yung pangalan." Hmm. Anong meaning nung Palmero? Yung Palmero is yung meaning niya sa Bulinaw, Okey. palming yung means na parang bolero gano'n. Okey, okey. So, Oo, Bolinao word pala yung Palmero. Bulinaw word siya. Yung Palmero, which is yung tao siya mismo, Mhm. na kung sino yung yun nga yung sino yung Oo, oo. nambobola, oo yun. So, na-into business ka, ayan nasimulan mo yung Palmero. Oo, dun na ako nagsimula, printing Kamusta hanggang yung sa process? Paano yung simula niya? Kamusta yung process mo dun? sa una, alam mo yung nakikigamit lang ako ng silkscreen, Silkscreen, yun, squeegee. oo, squeegee lahat, table, nakikigamit ka lang, bibili ka ng sarili mong pintura, Mhm, yun magpapaluto ka ng design kay Machete, shoutout kay Machete, mhm. ang legendary ng Dagupan Skate Crew. Yun, dahil kay si Match ang nangyayari nun, parang tinawag niya ako sa Dagupan.
after ko nun ng Baguio. Mhm. Yun na, dun na pumasok na parang tinutulungan ko siya, naging boy niya ako sa printing shop. Hanggang Mhm. sa time na iniwan niya na ako mag-isa. Okey. Sabi niya, "Kaya mo na 'yan, mag-print ka mag-isa," sabi niya sa'kin. So, ang ginawa ko parang, sige nga, yun, dun ako nagsimula na parang, "Oo, lakas lang ng loob, kaya mo 'yan," sabi niya sa'kin. Yun, parang iniwanan niya na akong mag-isa. Sinubukan ko din yung sarili ko na parang, oo, nakikita ko naman siya, ilang buwan na kaming magkasama, 1 buwan, 2 buwan, kamo na. Mhm, Tapos mm. yun, dun na nagsimula yung lahat. So, ano ano 'to, nakapondo ka na, may kapital ka na? Parang ang ginawa niya is, nilibre niya yung print at tsaka yung ano Ah, sa'kin, yung screen. Bumili lang ako ng nice, t-shirt. nice. So, Tapos ibig mo sabihin nagsimula ka sa shirt printing na walang-wala ka talaga? oo, talagang wala. Makulit 'no? Talagang ano lang din, yung lakas lang din ng loob Oo, parang risk. oo, na pag-aaralan mo siya, paano mo siya ise-sell out, eh, kung Mhm. paano mo siya i-hard sell, gano'n. Hanggang sa yun na, napag-aralan ko na nga, tumagal, ang dami ng naghahanap hanggang kumalat na siya sa buong probinsya. Kasi nga may mga nagsusuot na college na, gano'n. Umabot pa nga sa artista, eh. Umabot sa artista, umabot na rin ngayon sa ukay-ukay namin nakikita na sila. Paano mo napaabot sa artista yun? So, bale nung nasa Dagupan na ako, which is yung The Spot, 'di ba dati? Hmm, The Spot 2.0 na yun, pangalawang puwesto yun ng The Spot. Yung una, dun ako natutong mag-printing, The Spot din yung ano, okey. puwesto namin nun. Si Jai, yun, si Sun Clothing yun, si Jai. Tsaka si ano, si Machete yun. Parang yun nga, sa process tinulungan nila akong dalawa. Kung wala silang Galing, dalawa, mismo. wala yung Palmero, hindi rin siya Lin magse-sell linawin ng linawin ko lang, so wala ka sa past mo wala ka naman plano talaga or hindi ka into t-shirt printing. Naligaw ka lang dun, nakihalubilo, nagka-interest ka, mm, tama ba? oo. Oo, Nagka-interest gano'n. ka. Ngayon, existing na siya na tumatakbo pa rin na business mo, tama ba? Ngayon, hanggang ngayon hindi pa ako nakakapag-release ng ano, simula nung umalis ako diyan, 1 year ago na. 1 year ago, tama. Ang Oo, bilis 'no? ang bilis, sobrang bilis. Tumatra Parang nung kailan lang nagtatanong ako sa'yo kasi takot na takot ako, first time ko lumabas ng bansa, mga gano'n, 'di ba? Teka, nasa Thailand ba kami nung nandiyan ka or nakauwi kami? Pauwi pa lang kayo ng Pilipinas nung nagtatanong ako, Okey, gets, gets, gets. oo. So, ang galing 'no, at least may nabuo kang palmero. Kailan mo balak siya ano? Feeling ko may struggle kasi malayo ka na. Pero anong mga plano mo sa palmero? Actually ano, eh, eto na, eh, may tapos na akong itong simple design, pero Hmm, hindi ko pa siya pino-post. yan, Sobrang simple niya lang. kukuha ako niyan, PM mo ako niyan, ha? Oo, parang 2.0 Ayan. yung version niya na pag-alis ko, parang gano'n. So, gano'n, so yung palmero na talaga yung parang pinaka source of income mo hanggang sa nung aalis ka na? Eh, hindi, marami pa kasi nagtapsilugan ako, naalala mo nagpo-post ako ng mga Ay, hindi tapsilog. ko maano yun, anong kuwento Ayun, dun, anong kuwento dun? ang kuwento nun, dalawa kami, may niyaya akong tropa ko si Wait, Bon. saan 'to? Sa Bolinao 'to, nung Okey, umuwi na ako, yun. okey. So yun, napag-isip-isip ko nga may mga sarili akong recipe na kung paano siya gagawin. Kasi nga HRM ka pala. Oo, pero bago pa ako pumasok ng HRM talagang Mahilig ka ng sa magluto. circle of friends namin nung high school hanggang nagkolehiyo, may mga kanya-kanya rin talaga kaming specialty sa pagluluto. Well, isingit ko lang, isang beses birthday mo nung BSU pa, parang sabi mo wala kang handa. And then yun sa bahay, yung nanay ko kasi nagpapadala ng mga macaroni na ano, Oo, tama, dinala ko lahat yun men. oo, Nag-birth corned beef, macaroni, naalala ko yun, gagi.
Grabe ang simple ng buhay 'no, Ang nakakatuwa. simple ng buhay natin nun tapos Naalala ko yan, mag-aambagan tayo para may pambili tayo ng 4x4. oo. Shoutout sa nanay ko na may napa-birthday kayong batang yagit noon. Mismo. Hindi kasi Pero hindi yung naman kami nagluluto nun, eh. Hindi kami nagluluto ta's sabi mo nga, "Hindi wala akong ano, wala akong panghanda, eh. Punta na lang kayo, inuman tayo." Gano'n, eh. Biglang ang daming delata na corned beef na kasi iba oo, ang lasa ng corned beef ng ano, eh, ng ibang bansa tol na delata, 'di ba? oo, 'di ba? Ayun, anyways, ayun balik tayo dun nagtapsilogan ka. Tapsilog, tapos nung pandemic nagbuo ako ng team ko na delivery riders, Ang dun lang kulit. sa Sa Bolinao din? oo, oo, natutulungan din sila ng maintenance ng motor nila 'pag nagcha-change oil sila, may sira, may napagkukuhanan ng pondo, Mhm. hanggang sa tinulungan ako nung tita ko na mabili yung motor, unang motor na yun din, nakabili ng motor after ng pandemic. Bakit mo natigil yung mga tapsilogan at saka yung motor? Yun nga yung sinasabi ko kanina may mga Ang mga personal bagay, oo, bagay na hindi inasahan. understandable. So, Oo. next question ko, total nandito tayo sa career mo. Umabot ka pa ng Tondo, eh. Oo, actually napunta ako sa ano, sa 187 Mabsta kay Third Flow, Uy, hindi ko oo, alam 'yan, or ngayon ko lang kasi nalaman na yung pangalan ni Third Flow. Ngayon ko lang siya napapakinggan, eh, oo. So, bale ang nagdala sa akin dun si Master Jeko, kung kilala mo si Master Jeko. hindi pa. Si Master Jeko, skater ng Tondo Okey, na kamag-anak ni ano, ni Asyong. So, Asyong Salonga, so marami siyang koneksyon. nice, nice. Oo, hanggang sa one day pero si Master talaga dun ako nauna na Mm, nagtitim sa oo. Sagasa Clothing. 'Yan alam ko 'yang Sagasa. 'Yan, yun. Okey, Nung nag-i-start si Master Jayco, yun yung time na pinapunta, "Puntahan mo nga ako dito kailangan namin ng tulong mhm. na sa ganito, turuan mo kami sa ganito." Yun, pumunta ako ng Tondo. Yun, okey naman ang buhay ko lalo nung kay Jayco kasi grabe maalaga sa ano yun, sa kasama si Jayco, solid. So, dun sa Tondo, yun na ba yung huling-huli mo na ano, trabaho? After kay Master yun, napunta ako kay ano kasi papunta na ng Amerika si Master J, so ginawa niya ng bahay yung dating printing shop, ginawa niya ng bahay niya. Ito yung lagi mong nila-live, tama ba? Oo, yun, Yung naka-live ka lagi dun, kulit. oo. At least maganda kang nakikita na ano 'no, na hands-on talaga yung printing niyo. Oo, talagang ano, Hindi siya hindi ka print hindi siya print press, oo, hindi siya print press, parang handmade. kailangan mo talaga siyang hanapan ng paraan, parang yung ginawa kong mga t-shirt, shoutout sa Taraki 2600 Yan, Taraki. si Sir E-boy na napakakuripot. Yan yung number one na customer ko yan, pero mabait yan kahit papaano, Sir May E-boy. oo nga, eh, actually magaganda nga rin yung mga shirt ng ano, eh, Taraki. Oo, nung sa printing ako maraming hindi na ako nagpo-post masyado kasi marami ng naghahanap na Gan brand. Gano'n ka naka-in demand nung time na yun? Oo, nung mga time na Galing. yun kasi alam na nila yung ano, eh, yung paano yung output nung mga print kaya yun. Yes, sir. Ayan, makulit. Umabot ka pa ng ano, tumatawag ka sa'kin minsan nasa Ilocos ka din or vegan ba yun? Vegan, oo. Um, ikaw, 'di ba may parang tattoo shop kang ano dun? Hindi, parang meron minsan mga tropa sa vegan yan, mga Trapo Clothing. Wait, nabanggit ko ang tattoo, sabi mo sa amin dati, ayaw na ayaw mo ang tattoo. Ano nangyari? Oo, parang Wait lang, i-confirm ko, naalala mo na prinsipyo mo dati oo, ayaw mo ng tattoo? oo, dati ayaw ko talaga. Tapos yun nga, dumating na ako dun sa time ng art nga, Okey. Na na ano mo na siya, na na-accept mo na, parang naintindihan mo na?
Oo, na kaya pala nagpapa-tattoo mga ano, mga tropa gano'n, ganyan. Mm. Hindi siya porket tattoo madumi gano'n. Oo, gano'n yung sa'yo dati, eh, idol. Oo, gano'n ako dati, kasi nga siyempre bata-bata pa, eh, hindi pa Tapos ngayon hanggang leeg. hanggang liig na, eh, 'no? Ang kulit. Buti naalala Oo, ko yun, and then ayan, after ng t-shirt natin tol, eto na, malapit na tayo kung nasaan ka man ngayon. So, pumunta ka ng Vietnam, actually nandiyan ka ngayon sa Vietnam. oo, nandito Ano ako. ang ano ang nag-push sa'yo? Ah, parang ang hirap mabuhay diyan sa'tin. Totoo. Parang yun yung sa'kin, ang hirap mabuhay. Kahit mag-isa ka, kahit wala kang binabayaran, parang ang hirap pa rin mabuhay. Ano, eh, lalo ano, parang first time mo ba? First time mong mag-international? Oo, first time ko. Lalo lalo ano, lalo ngayon na alam mo na yung buhay diyan, 'di ba? Oo, Makikita mo talaga na ay parang ayaw mo ng bumalik. hindi naman sa ayaw mong bumalik, pero mas pipiliin mo pa rin nga na nandito ka na mag-survive ka dito, Mm, kaysa nandiyan ka na wala kang ginagawa, mismo. 'di ba? Kuha ko. Pero ang parang ano pa rin, ang pinakapunot dulo is yung pamilya mo nandito pa rin, eh. Oo, kailangan mo pa rin talagang umuwi. Nandun lahat ng social life mo nandito, Oo. 'yan. Pero tol, ayun nga, so yun lang talaga yung reason mo kung ba't ka napunta diyan? Hindi, parang sa'kin gusto ko rin maiba rin. Kasi 8 years akong nagpi-print ng t-shirt, ang tagal, 8 taon. Na-burnout, Kaya gano'n? hindi naman, parang siyempre bilang tao lang din na napag-isip-isip ko din na parang maiba din naman kahit papaano, 'di ba? Oo, Magagamit mo pa din yung mga experience mo diyan sa Pilipinas. Kasi 'di ba nagtrabaho nga din ako ng kusina sa Baguio, mismo. Mhm. gano'n. Parang lahat, kilala mo naman ako, eh, parang all around kayang-kaya natin 'yan, Oo, ganyan 'di dapat, ba? 'di ba? Gano'n 'Di ba? naman para Hmm, mag-survive, eh. So, ang next na tanong natin tol, or ang next na pag-uusapan natin bukod sa Vietnam mo, is itong experience mo sa immigration. Pero bago yan, magbe-break muna tayo ng 5 minutes. So, abangan nyo yun next. Ayan, so we're back. Nga pala Kiko, dito sa Pilipinas, birthday mo na eh. Happy birthday, tol. oo pala 'no, birthday ko na pala diyan 'no, thank you kapatid. Kaya Nami-miss ko na kayong lahat. at least nasamahan kita sa birthday mo. Dadalawa lang tayo. Oo nga 'no. Tignan niyo kung gaano kalungkot ang birthday sa ibang bansa. Oo din, yun yung nasa isip ko kanina kaya nagtatanong din yung mga manager ko kanina tsaka yung may-ari, "Bakit parang ang lungkot ng mukha mo ngayon?" Sabi nila. Sabi ko, "First time ko po kasi magbi-birthday na mag-isa, eh," sabi ko. "Eh, andito naman kami, I mean mag-isa po sa buhay," sabi ko sa kanila. Ayan, naku. Pero ayan, balik na tayo sa kwentuhan, tol. Sa immigration, marami tayong experience diyan na hindi maganda. Ano yung Oo, kwento ng immigration mo? As a, lalo first timer ka. yun na ang daming tanong, bank statement, anong bangkong ginagamit mo. Pero yun nga sa dami kong tinanungan, ikaw, lahat ng tropang nasa labas ng bansa, nagtanong Hmm, ako. So, pinagana natin yung pagka-psycho natin kahit papaano. aha. So, bale nagtatanong sila ng bank statement, anong bangkong gamit mo ngayon? So, ang sabi ko, "May GCash po," sabi ko. So, "Magkano laman ng GCash mo?" "Ah, wala na pong laman kasi magta-travel nga po ako, nilabas ko lahat." Galing. Hindi ko Oo, mga kasi marami nagtatanong sa akin sa travel vlogs. oo. Maganda yan na ano, oo nga 'no. And then ano, Tapos meron pang isa. mhm, Tinatanong niya ako, "Meron ka bang savings pang naiwan dito sa Pilipinas?" "Meron po, alangan namang aalis ako wala akong pera," sabi ko sa kanila. galing. Tapos yun, "Anong bangko gamit mo?" "Card bank po," sabi kong gano'n. Mhm. Eh, siyempre yung mga laking Maynila o laking city hindi alam yung mga co-op na Oo, bangko, yung oo, oo. pinag-iipunan ng mga kooperatiba, 'di ba? Tama, So tama ka. so yun ang binanat ko.
Gusto niyo pong makita yung ano ko, yung passbook ko sa bank card, ginanon ko pa, eh, para maniwala. Ayun, hanggang sa hinanapan na ako nung invitation galing ng embassy. Mhm. Mm. So, parang dun, parang hindi kasi 'pag may invitation ka na talaga, game over na ng immigration yun, eh. Oo, pero hinarang pa rin ako nung boss after Oo, ng matatakan yung passport ko. Ta's ano yan, nagtataka ako, oo, kasi nagtaka siya ba't daw hindi ako second interview. Sabi ko sa kanya, "Ma'am, ba't po tinatakan yung passport ko kung ano, magse-second interview pa ako? Kasi ganito, asan yung ganito mo, asan yung ganyan mo?" Ganyan. Ayun, nilabas ko lahat ng hinahanap niya. Ayun, pinaano na ako, pinatuloy naman ako kahit papaano. kulit, ang kulit. Tapos ang kuwento dun, tawang-tawa ako kasi lahat sila dito sa Vietnam, yung mga si ate, yung mga tropa niya nag-aantay daw. Oo, ayun nawala ka, eh. Okey, Oo, oo, sabi ko nga sa'yo biglang nagda-drop yung ano dito, eh, yung signal ng ano. okey lang. So ano, anong nangyari dun, nag-aantay yung mga nasa Vietnam? Yun, nag-aantay sila tapos nung nakalusot ako parang yun nga, nakahinga naman na sila ng malalim. Grabe Yun talaga ang yung mga immigration 'no? oo, grabe. Maraming buti nga hindi ka na-offload, eh. Sa lahat ng kilala kong first timer na-offload lahat, eh. Yun nga, Dahil eh, sa second interview actually. oo. Kaya sa mga gusto mag-travel diyan guys, ang pinakamaganda talagang gawin is kung kaya niyong hindi kasi siya yung dapat sumagot ka, eh. Oo, Pero dapat alam mo lang talaga yung sinasabi mo. mm, Kumbaga diretso kang sumasagot sa ano, hindi yung sasagutin mo na bastos ka ng sumagot. oo. Kasi iba rin yun, eh. Tawang-tawa pa nga ako kasi nakalimutan ko yung $2 nakaipit dun sa passport ko nung binigay ko yung ano, Hmm, yung passport ko dun sa immigration officer. Tawa ako ng tawa nung inabot sa'kin yung $2, eh. ay Gusto kong tumawa ng malakas, eh, parang ano kayang iisipin nito, suhol? so, tapos $2. $2. Buti sana Susuhol ka na ng $2 pa. buti sana kung Vietnamese dong para kahit ano, kahit, thousands yan, eh, mukhang malaki. Pero Oo nga, eh, 'di ba? alam mo nasa Pattaya kami ni Perlin nung naglalakad kami, naghahanap kami ng kakainan. May nakita kaming pera sa daan. Oo, Nakita namin Vietnamese dong na parang 10,000 ata. Tapos oo. sabi ko, "Hala uy, swerte natin gumaganon gano'n kami." ₱20 lang pala yung napulot nung ano. Oo nga, buwisit sabi ko, "Ano ba naman." Pero totoo yun, yung ano, yung mas malaki pa rin yung pera nila kaysa sa'tin. Mhm, oo nga, eh. Pero ano, pagdating mo ng Vietnam, kamusta? Nahanap mo ba agad yung bagahe mo? Yun yung ano, eh. Wala akong bagaheng umalis, eh, para Wala akong ka namamalengke. akala ko kasi yun yung struggle, eh, yung hahanapin mo pa yung bagahe mo, hanapin mo yung exit. Ang pinakadala ko lang sa tote bag ko yung Aqua Plus ko at saka yung jacket ko. Yun lang yung pinakadala ko sa ano, tapos konting damit, Mm. pang isang linggong damit lang ata yung dala ko, backpack. So, talagang ano, magta-travel ka talaga. Anyways, Oo, pagdating mo ng Vietnam, kamusta? Anong mga first impression mo? Anong mga nakita mong bago sa'yo? mga bago, yung para siyang probinsya na punong-puno ng ano, malalaking building. Mhm. Oo, gano'n yung style niya 'pag nandito ka sa part sa'min. Saan ka ba nag-land? Sa Sa Noy Bai na, dito na sa Hanoi. hindi na sa Ho Chi Minh. Malayo kasi yung Ho Chi Minh, eh, 2 hours pa yun dito, eh. Pero bilib ako sa Vietnam nung dumating kami diyan walang ano, eh, walang kurye-kuryente na spaghetti. Oo, wala na sa Saigon, wala na. Dito sinisimulan na din nila, eh. No, sa Saigon grabe malinis. And then, totoo parehas yung pagkain 'no, halos. Oo, parehas lang. Speaking of pagkain, anong anong, ah, parang insight mo bakit hindi ka kumakain ng pork? Sa akin. Hmm, 'Di ready ba ako, nag-aral nga ako sa alam ko na 'tol. BSU, 'di ba? Uh-huh, So, kasama lahat yun, dietitian, may okey. subject ka ng dietitian. So, lahat nga yun mapag-aaralan mo. Pati yung pagkatay ng baboy sa Pilipinas mali kasi stress yung baboy na
pinapatay. Hindi katulad sa ibang bansa laser na lang, Hmm, gano'n. Kaya kaya maraming cause nga din ng kunyari stress nga yung karne na kinakain mo, 'di pati ikaw parang malilipat sa'yo yung ano, 'di ba? okey. Tsaka ako parang naging conscious nga ako masyado sa pagkain ngayon. Sa health na rin 'no? Oo, kasi yun nga hindi naman tayo bumabata. Ayun nga, mas Napansin mo 'di ba, oo, napapansin mo hanggang ngayon tumatakbo pa din ako, pero 30 years old na ako mismo. tumatakbo pa din 'di ba? Buti nga ano, talagang sa adjustment lang ng time 'yan. Kasi ako kahit gusto ko hindi talaga, Tignan mo naman Oo, yung mahirap. tignan mo yung oras ko ganito. 'Pag Mahirap talaga ngayon lalo maliit pa yung anak mo, eh. yun nga yung isa. And then Mm. siyempre sabi ko nga, kung si Kuya Iking ang rason kung bakit naging sober na din ako, kasi wala na talagang alak sa sistema ko, Mm. Sa'yo naman yung ano, yung sa baboy. Actually, may time pa rin kasi dadalawa lang kami ni Perlin dito sa bahay. Ang unfair naman kung sasabihin ko rin pati siya 'wag kumain ng baboy, 'di ba? Oo. Pero sabi ko Pero ano, uy, pero nagawa ko yun sa bahay, utol. ayun, Tumigil silang lahat. ayan. Sana Oo, maano tumigil ko rin silang lahat. Mm. na gano'n din tinanggal ko yung actually ngayon ewan ko parang kakaiba yung amoy ng baboy, gano'n ko siya Hmm, mare-realize mo na siya. Alam mo 'pag ang tagal mo nang hindi kumain ng baboy tapos kumain ka bigla, sasakit tiyan mo. puwede may Oo, hindi totoo yun. sa akin ang experience ko ngayon yun nga bukod sa kahit hindi ko pa naaamoy tinitignan ko pa lang, hindi naman sa nadidiri, nasusuya ako. Gano'n. Kasi nga Tinitignan ko eto siya na na lang, eto na lang papasintabi tayo sa lahat ng manonood nitong video na 'to, okey, Kasi ito katotohanan lang 'to sa katotohanan. Ang baboy, kaya nga siya tinawag na baboy, 'di ba? hmm, Kasi sa kulungan nila, iniinom nila yung sarili nilang ihi, kinakain nila yung sarili nilang tae, oo, tapos yung ibang taong kumakain ng baboy, sa totoo lang hindi sila nagpapawis. So, panay toxic yung loob ng ano nila, ng mm, laman nila, katawan nila. Tapos yung mga tao kain ng kain. mhm. So, parang yun nga ang nagko-cause talaga ng sakit. Oo, mismo, Tapos tapos hindi pa balance yung pagkain ng mga tao sa karne, mhm. 'di ba? Gets. Kaya yun. Punta tayo dun sa baboy 'no. Oo, 'di ba? Naalala ko lang kasi na-post mo nga ta's naging conscious na rin ako. Pero anyways, ayan, pagdating mo ng Vietnam, anong mga parang nahirapan kang adjustments sa culture diyan, kung meron man? Hmm, yung language barrier lang, Language barrier talaga 'no? yun talagang pinakamahirap 'pag Sa ngayon, ano, eh. kamusta nakakapagsalita ka na ba or Hindi pa din kasi diyan sa Pilipinas 5 na salita ako, 'di ba? Kaya parang ang hirap pa magdagdag ng isa pa ngayon. Siguro mga ilang taon pa, siguro. kami kasi napansin mo nakakapagsalita kami ng Thai. Oo. Diyan kasi sa Vietnam kaya pa nilang mag-English, Hindi masyado, Yun nga, mas magaling na sila sa Thai ngayon kaysa dito. hindi sa Thai ka kasi na napunta sa Bangkok, kami Sabagay, sa Thai kami ng probinsya, oo. Kung nasa Bangkok ka naman talaga or kung nasa Ho Chi Minh ka man or kung sa mang sentro ng bansa, magaling talaga mag-English ang mga tao dun. Kasi Pero dito ah, hindi, eh. hindi sabi ko nga sa Ho Chi Minh hindi naman kami Oo, nahirapan. Sa Thai kasi naman 'pag sa Bangkok, kaya nilang mag-English pero may iba-iba yung ano pronunciation nila. oo, tama. Kaya nung ako na tumira ako sa Thailand, zero English talaga. So kailangan kong aralin. Oo, Ang sinimulan ko dun talaga yung kailangan mo lang na matutunan which is yung numbers, paano bumili, paano sumakay, oo. paano Basic kumbaga, paano mag-thank you, gano'n. So oo. imagine mo isang taon gano'n lang yung ikot ng ano mo. Yun nga yung sabi ko nami-miss ko ngayon kasi dati 'pag nasa Thailand kami, tikom lang ang bibig men. Oo, 'di ba? 'Di ka magsasalita naman ng ano, Oo,
Ako No, dito madalas akong ano, pinagkakamalang lokal kasi nga yung itsura ko din halos pare-parehas, eh, lalo 'pag nakasalamin ako. oo, Kaya hindi ako masyadong nagsasalamin. So, yun nga. Kahit sa Thailand nun, eh, kakausapin kami ng Thai tapos, hindi kami Thai. Ta's magugulat pa sila. Eh, Oo. wala, eh, magkakamukha tayo, eh, Oo, yun nga, eh, Asians, 'di ba? Asian. Yun language barrier lang ang ano, Oo, naging yun lang problema. dun ako nahirapan. Sa pagkain kamusta? Ah, sa pagkain maano sila sa greens, salad, Mhm. 'yan. Mahilig din sila sa baboy, pero manok yun isa din at saka tawag dito, itik. Ang experience ko diyan actually sinabi kasi nung kaibigan ko na bukod sa magandang Vietnam, yun lang talaga, hindi hindi malinis yung mga utensils. Oo, hindi talaga. Grabe tapos pinansin ni Perlin yun. Grabe yung chopstick, may amag-amag. Oo, parang amag-amag. Alam mo ang gagawin mo dun 'pag lilinisan mo yun, yung lemon, yung lime, yung green, yun ang pangpupunas mo dun, tsaka mo pupunasan ng tissue. Yung straw, alam mo yun? Lalo dun sa Saigon. Alam mo hindi naman sa ano, pero ayoko nang sabihin. May yun lang, may problema sila ng konti sa hygiene, pagdating sa hygiene nila. Yung nga parang pero wala, eh, pagka nasa ibang country ka, kung ginagawa ng lokal hindi mo puwedeng sabihing ano, hindi ka puwedeng mag-arte-arte, Oo, 'di ba? oo. Kaya pipiliin mo rin talaga yung ano, pero ako dito hindi ako kumakain sa labas, madalang. Mm. Madalang lang. Madalas nagluluto ako ng sarili kong pagkain. Ayun, nagluluto ka pa rin diyan ng ano, ng 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 sariling food? Oo, nagluluto ako palagi ng sarili kong food, pero 'pag wala ng time nag-o-order ako dun sa mga kilala ko lang din na ano, maayos talagang nagluluto. Ano niluluto mo, mga Pinoy food din? Nung before, international, eh, halo-halo. Sabagay nakakalimutan kong HRM ka, eh. Oo, Parang 'di ba? parang parang bago ka mapunta ng Vietnam alam mo na ata magluto ng Vietnamese food, eh. Hindi naman, hindi pa. Mm. Pero anyways, skip na tayo diyan tol. Mm. Malapit ka ng mag-birthday, 7 minutes na lang. Oo, no 7 minutes na lang 'no, happy birthday to me. So fast forward tayo, nag-work ka diyan sa restaurant agad. Hindi, nauna is tama, steakhouse. Nag-bartender ako ng isang buwan. Mahirap ba maghanap ng work diyan? Hindi, mabilis Ah, lang maghanap ng work dito, hindi kasi katulad ng mga Pilipino na ang daming requirements, gano'n. Dito mm, college student ka, high school student ka, oo, puwede kang tama. magtrabaho, oo. Basta hawak mo yung skills 'no? Oo, at saka yung oras mo dapat maayos din sa manager mo na kausap mo. Mm. So tol, punta naman tayo sa ano, ano yung kamusta ang work ethics nila diyan, okey naman? Parang hindi ba kagaya sa Pilipinas na 'pag yung mga katrabaho mo may tsismis, mga gano'n? Minsan nararamdaman ko minsan 'pag ano, nung nasa past ako na trabaho ko. Yun nga kasi puro sila Vietnamese, hindi mo sila maintindihan. Pero Ah, ang iniisip ko na lang, bahala sila sa buhay nila, sabihin nila yung gusto nilang sabihin, gano'n, mismo, mismo. Tol, 'di ba? puwede ka bang mag-reconnect dito sa call, nade-delay yung ano mo, eh, bibig mo, eh. Ayan, so may mga konting technical difficulties lang tayo sa 4G ni Kiko. 4G wala, Ano 4G ba na nga wala pang plus. ano ba internet mo diyan, naka-MacBook Ito ka 'di ba? naka-connect ako sa WiFi, pero Naka-Wi-Fi pa rin? connection ng isa, connection ng lahat din dito, Okey, gets, gets. hmm. So ayan, balik tayo tol. Yun yan sa trabaho, kamusta? Okey naman yung mga katrabaho? Walang toxic, Okey, gano'n? okey naman, pero meron yung time na ano, punong-puno ako kasi nga 13 days, 14 days na ako nagtatrabaho.
Sila tig-dalawang day off na sila, tapos nung araw na yun gusto kong umuwi, ayaw nila akong pauwiin. Pilipino rin or Vietnam? Hindi, mga Vietnamese silang lahat Oo, na kasama ko. Ang ginawa ko, nakipagmurahan ako sa kanila. Sabi ko, "Naka-2 day off na kayo, ako 2 linggo na ako nasa kusina." Ako sa kanila. okey. Kailangan mo rin ipaglaban yung sarili mo, eh, kasi hindi naman porket lahat sila at saka ang maganda sa kanila dito kunyari nagkasagutan kayo ngayon, Mhm. kinabukasan wala na. Hindi na nila ano, binabalikan. Kumbaga yung tapos na talaga. Okey. Maganda yun, Mm, maganda yun. hmm, Move on, move forward agad 'no? Kasi hmm. kasi pagka kinimkim mo rin 'yan, maapektuhan yung trabaho Hindi katulad diyan ng mga Pilipino kunyari nag-away kayo gano'n hanggang ilang buwan hindi kayo mag-uusap, dito hindi. hanggang sa pag-resign mo na dala-dala mo yun, Oo, eh. dala-dala mo pa din 'di ba? Dito hindi. So ngayon, naka nakalipat ka ng trabaho which is, wala ka na rin dun and then ngayong araw, ngayong birthday mo, magsisimula ka Mm, sa bagong trabaho. oo, mag-o-open ako. Ano naman ang posisyon mo dito sa bago mong trabaho? Ito naman nasa head chef na, Ayun naman. oo. Kasi ako na yung nag-ayos ng menu. Paano kanila na-headhunt? Hindi, kumbaga ako yung nagha-hunt nung time na yun ng trabaho. Okey. Paano mo naman Yung pinatunayan? ate ko hindi yung ate ko biglang nag-message sa'kin na, "Yun, puntahan mo 'to baka sakali na gano'n, ganito, ganyan." Yun pinuntahan ko kaagad, nakipag-usap ako na may mga tao silang planong kunin na ganito, ganyan. Tapos yung mga balak nilang iluto, hindi fit dun sa taong naiisip nila. Kaya Okey. parang blessing in disguise din na buti na Perfect lang perfect oo, timing siya 'no, oo, perfect timing talaga siya. na umalis ka sa isang trabaho mo. Oo, Ilang ilang araw kang nabakante? hanggang ngayon hindi naman sa bakante Hindi, may pagmula oras nung sa last ano mo, kasi last job? nag-exit ako sa Macau 'di ba, after ko ng nag-resign which is September 21 umalis na ako ng trabaho. Ay, matagal na rin, parang isang buwan Mm, na rin 'no? oo, almost na. Ayos. Tapos head chef na 'no? Oo, Grabe talaga. pagbalik head chef na sa wakas. Isingit nga natin Kiko, nagbebenta ka rin ng shoes diyaan? Oo, nagbebenta ako hindi dito kumbaga iniipon ko yung shoes Oo, tapos tama nga yun. ipapadala ko, Oo. ayun. Ba sorry, mabilis ba? Bale ang nangyari nga ang unang padala ko hinarang ng custom hanggang ngayon hindi pa nare-release yun. So 8 Bakit months daw? nang nadamay siya about dun sa issue na alam mo na yung nahuli na galing ng Thailand na mga box. Mga gano'n, okey. Oo, so naghigpit yung custom nung time na yun. Tas ang nangyari yung binayarang broker ng kumpanya tinakbo yung ₱700,000. Naku, So naipit talaga yung kargo sa loob. buti hindi ka naman saan ka nakakakuha ng diyan, ng shoes, umuukay ka gano'n? Or Hindi, may supplier? may mga supplier talaga na nagbebenta. Okey. Mm. Nice. Galing ng factory mismo. Oo nga, eh, sabi mo nga nun. Hindi ako Mm. makatiyempo, eh, parang kumbaga kasi hindi ako lumalabas. Gustong-gusto kong bumili ng shoes, hindi naman kasi ako lumalabas. Yun antayin mo kung sakaling sana nga may release kasi ang laking pera din yung masasayang dun, eh. Pero yung mga sumunod na may na Nandito pa, okey, ayun na tumawag na yung meron kasi akong boss na Chinese dito. okey. So, walang war sa amin, Chinese and Filipino. Sa ano lang naman yun, sa dagat lang naman nagwa-war ang mga Chinese, pero Oo, pero parang yun nga sa'min meron siyang sinusuportahan kasing mga Pilipinong bata okey, sa skateboarding. Alam mo naman yung culture natin sa skateboarding, mhm. mapaano ka man, 'di ba? So diyan tayo papasok tol. Nabanggit mo sa'kin kahapon may sponsor ka na nagulat ako dun, Sponsored Yun skate, yun bale siya yung nag-i-sponsor sa'kin na kung anong kailangan ko, kunyari damit, pantalon, mga gano'n, kung ano yung okey. kailangan ko binibigay niya, yun. So, tol so tao yung sponsor mo hindi company? Oo, tao siya. Parang yun nga yung mga nag-i-sponsor din sa mga bata diyan. Okey, ang galing, Hmm. Kaya Pero pala merong certain brand na mine-mention namin sa social media,
Mhm. Yung Dart VN. Kaya pala kada ano mo, bago yung board mo. Hindi naman. Parang napapansin ko bili ka ng bili ng setup eh. Hindi, kasi dito ang setup nga mura, hindi naman katulad diyan. Okay. Para Oo. siyang ano, mga kapresyo ng yung mga board ngayon na ano. Hindi, makakabili ka kasi ng second hand na bagong-bago pa dito na setup, Mhm. 1,000 gano'n. Gano'n talagang kamura. Gano'n siya kamura Sabagay setup lang. kahit sa Thailand yung mga setup saka yung mga shoes na brand new, malayo talaga sa presyo sa Pinas eh. Oo, sobrang layo, kalahati. Kasi Kalahati yung oo, layo. kasi dun sa Thailand dun nakakapag-shopping ako ng brand new shoes dun eh. Oo, Fac kahit ako. pero factory din. Factory nga, Hmm, outlet talaga. tama yun outlet. Hindi ka pupunta Mm. sa malaking mall, sa Hindi ka outlet. pupunta sa store, sa outlet ka pumunta para makamura ka. Mismo, mismo. Gano'n din ang ginagawa ko, tapos nito nga, nung bumili ako ng shoes nung anak ko nga, Hmm, nagsisi ako kasi tig-isa lang kami na binili ko. Which is yung discount pala ng shoes sa Macau, sa China. mm, So, 'pag kumuha ka ng dalawang shoes is 20%, shoes or bags. okey. So, balak kong kumuha sana ng isang bag, pang mga bag na pang-sapatos lang, panglabas, gano'n. Mhm. So, ang nangyari, 20%, every shoes pala yung 20% na discount, Ah, hindi yung buong bill. sayang. So, parang nagsisi nga ako. Mhm, Tapos meron 'tong mga Pilipino na nakaaligid na nag-aantay sila ng makikilala nilang Pilipino na ipasabay yung mga sapatos sana nila. oo, Eh, sayang. kaso nagkahiyaan nga sa mga time na yun, ta's hindi ko rin alam na gano'n pala yung discount na 20% every shoes, Hmm. hindi yung buong bill, 'di ba? Pero mahirap din baka maharang ka ulit sa customs, mga gano'ng bagay. Hindi naman kasi may limit siya. Okey. Puwede, So, bale ang limit talaga nga sa customs is 5 sapatos lang talaga. Putulin ko lang Kiko, birthday mo na talaga. Oo, sige. Oo pala, birthday ko na. Thank you, thank you. Happy Happy birthday. birthday. Happy 30s na. Ayan na, 30 na. Malapit na rin ako, malapit na. Puwede ba akong magsindi ng candle ko dito? Oh, sige na. Sisindi Grabe. ako ng candle ko, guys. Guys, panoorin niyo 'to, Happy birthday Birthday to to you. you. Happy Candle. Ito lang birthday. yung ano kasing kandila ko na meron dito, eh, na available, guys. Kaya pagpasensyahan niyo na ako. Sisindihan ko lang naman siya, oh, ayan. Happy birthday sa'kin. Alright, Salamat utol sa pag-imbita dito sa local stage. mismo, mismo. Mm. Siyempre hindi ka namin hahayaang ano, we won't let you hangin on your birthday. Siyempre, thank you, thank you, thank you. Anyways, Yu Kiko, ano yun, sorry? Yun din yung isang mahirap dito sa'kin, 'pag nasa ibang bansa kayo siyempre yung wala kayong kausap palagi na Oo, Tagalog. So, mhm, masasanay kayo nag-i-English kayo, mismo. gano'n yung mangyayari talaga. Wala kang no choice, eh, kasi wala ka naman sa bansa mo, eh. Mismo, mismo. Wala kang no choice 'no? Oo, kaya kahit minsan na bisa-Bisaya na yung English mo, okey lang yun, at least naiintindihan ka nila, 'di ba? Oo. Ayan, pero ano, feeling ko second to the last question na 'to, Kiko. Sige. Hahayaan na rin kitang solo. Hindi, joke lang. Um, so hanggang diyan sa Vietnam na nadala mo yung skateboarding, kamusta naman? Oo. Kamusta ang skateboarding scene ng Vietnam? Bigyan mo lang kami ng mga kuwentong hindi mo makakalimutan, mga magandang moment na nakita mo diyan or mga Ah, pagkakaiba. oo. Dito siyempre as a foreigner nga, iba hindi ka taga dito, so iwe-welcome ka talaga nila na yun nga yung culture natin sa skateboarding, kahit taga saan ka, kahit anong lahi mo, Mhm, kahit anong suot mo, basta may dala kang skateboard, welcome ka, tama. 'di ba? Yun Oo, ang culture natin sa skateboarding. Tsaka dito nito lang, pagkatapos nga ng exit ko sa Macau, so wala akong setup, kailangan ko siyang iwan yung setup dun kasi wala akong check-in baggage, hindi na-check oo, yung ano ko. So iniwan ko siya dun. So itong mga tropa pi-PPM ko sila na anong merong available sa inyo diyan na puwedeng mabili, ganito, ganyan.
Meron ako isang tropa dito, si Nangkin. Kin, Mhm. shoutout kay Kin. Yun. Basta nga wala siya, parang niyaya niya ako, "Sige skate tayo," sabi niya. "Sige, kaso wala akong setup," ka ako sa kanya. "Ano bang kailangan mo?" sabi niya. Tapos yun, dinala niya lahat, wheels, tracks. Kulit, ang kulit. Yun, ang kulit. Ang mabait nila dito, mababait sila. Hmm, Yung sa kanila, iniipon nila yung mga board na nagamit na nila, hindi naman abuse, mm. kumbaga nagamit lang. Yun, tapos after nun, dadalhin nila lahat sa park, titignan nila yung mga batang maliliit na talaga yung board, puro chips na, gano'n. Bibigyan nila ngayon yung mga bata ng board, pati sapatos, gano'n. Ang ganda naman ng Hmm, hindi, actually kaya naman gawin 'yan dito kaso sabi nga natin, wala, eh, mahal-mahal ang ano dito, eh. oo, ang goods, Hindi mahal mo hindi talaga mo ang naman kahit gusto mo, eh, hindi mo maipapamigay 'yun kasi mahal, eh. oo, Hindi yun kagaya din. kasi talaga sa mga ibang bansa na mura nga, may access ka talaga sa Oo, mabilis yung access mo. sa budget friendly na ano, Oo. 'di ba? Ano pa mga kuwento mo diyan, Kicks? Ah, yun nga, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na lahat papakialaman sa'yo, pagtsitsismisan ka, gano'n. Dito walang pakialamanan. Yun yung isa sa nagustuhan ko dito na kahit nakahubad ka nagjo-jogging diyan sa daanan, walang papansin sa'yo kasi normal na lang sa kanila yung gano'n. Oo, Sa atin baka mabagansya ka pa sa daanan, "Eh, bakit nakahubad ka nagjo-jogging?" 'Di ba? mm. Yung Dito ano sige lang tol. dito wala, parang normal na lang sa lahat ng tao, parang walang pakialamanan as long as hindi ka nanggagago ng tao, yun lang. Yung ano mo, yung mga sorry, yung mga galing diyan, kakaiba ba or parehas lang sa Pilipinas? Galing what galing? Galing ng Yung oo, skateboarding? yung galing nilang mag-skate. Sa'kin, para sa'kin kasi tol, walang galing-galing, eh, parang sa'kin depende sa style mo kung paano ka maglaro, Tama, tama. 'di ba? Hindi Sakto naman yung kasi oo, hindi naman kasi tayo lahat pare-parehas na kayang gawin yung trick na 'to, tama, kayang gawin tama ka yung trick dun. na 'to, 'di ba? Mm, Parang dun ako kasi ako nag-start ako ng maaga, 2006, parang nasa patapos pa lang yung era ng paghihirap ng skateboarding nun, nung mga oo, panahon na yun. mhm. Kumbaga pausbong pa lang yung mga board gano'n, wala pa talagang board na nabibili sa probinsya, kailangan mong pumunta ng Maynila, wala pang Shopee Mismo, gano'n, mismo. 'di ba? Oo nga. Ang alam ko OLX mga gano'n lang ang meron noon, eh. Hindi, ang ibig ko naman actually sabihin dun sa galing kasi ano, eh, kumbaga yung differences ng skill pala kasi diyan mas nauna silang nagkaroon ng mga part ng mga gamit Oo, kaysa sa ano, eh. So makikita mo ba na may parang mas advance kaysa dito sa Pilipinas? hindi pa rin, eh. Hmm, Kumbaga mas nauuna pa rin tayo. okey. Kumbaga mas nauna pa rin yung mga skater sa'tin. Galing, galing. Hindi lahat dito, kumbaga hindi lahat. Yun nga sabi ko nga hindi talaga pare-parehas din kasi yung laro nila na Tama, tama. oo, Kahit saan naman, kahit sa hindi sa skateboarding, eh, sa lahat ng oo, 'di ba? bagay. Hindi tayo pare-parehas ng kumbaga Kaya nga, kayang abutin. Galing, galing. Mainit diyan, 'di ba? ngayon, Hindi, diyan sa Vietnam, mainit diyan, 'di ba? mainit sa ngayon pero next month is ito na palamig na siya. Yung lugar mo ba is parang may Baguio City rin gano'n, na lamig? Meron kumbaga dito sa'min baba, La Union parang gano'n. Okey. Tas kung Tapos gaano kalayo yung Baguio gano'n hindi din? parang gano'n din sa'min Bolinao, tapos Okey. magwo-travel ka 6 hours pupunta ka ng Sapa. Dun Yun naman nag-a-ice dun. yun rin ata yung may snow, 'di ba? Yung sa border Oo, ng dun China. nag-i-snow, border na ng China, malapit dun. Kailan ka pupunta dun? Parang makulit dun, Hindi ko alam, eh. Makaka-experience ka Pero nun. parang gusto ko ngang i-try, siyempre ma-experience mo din yung yelo, 'di ba? Mismo, mismo. Yun yung mga isang gustong puntahan ni Perlin kasi parang kung makaka-experience ka ng snow, it's either Vietnam na lang and then
Siyempre mahirap Japan. mahirap pumasok sa Japan, eh, kasi hindi tayo visa free. Kailangan mo ng pera, eh, 'di ba? Hindi tayo visa free dun, eh. Taiwan ang isa rin. Nag-i-snow ba sa Taiwan? Oo, oo tol. Speaking, galing dito ang Nike SB team ng Taiwan, kasama ko sila ng 5 days. Oo nga na ano nga, sinong pro dun? Oo. Sinong pro dun na ano? Actually hindi ko alam kung sinong pro sa kanila, eh, pero Hindi lahat Asian sila Asian team kasi Asian, yung Asian inaano team mo. kasi kaya Wala. so iniwanan nila yung 5 board sa akin, so ipapamigay ko lahat sa mga bata dito. Shit, kulit nun, ah. Oo. Tapos 2 shoes, isang Converse at saka isang Nike SB din. Kasi nga Wow, Nike SB team sila, 'di ba? ganda, ganda, ganda. Ang galing. Makulit din, oo, makulit. Pero ano, kami kasi sa Thailand 2 beses na naming nakasama si ano, eh, siya Sino? 'to. Oo, Ewan ko, kada Thailand namin bigla-biglang may tour ang hindi Nike SB, eh, GoPro. GoPro, oo. Ayan, 'pag may GoPro, natsa-tsambahan namin lagi na na Sakto ano, palagi 'no? oo. So, Kiko ano, eto na malapit na tayong matapos. Hmm. Sa mga ano, sa mga aspiring na maging skateboarder or mag-t-shirt printing or mag-abroad, anong mga advice mo sa kanila? Inisa ko na kasi feeling ko iisa lang naman yung process sa lahat, eh. Oo. Kung ito parang yung sabi nga lang din ni Kong TV, kung nahihirapan ka sa ginagawa mo ngayon, tama yung ginagawa mo. Mismo, mismo. Kasi walang madali, eh. Parang nung nag-uumpisa nga ako sa lahat ng bagay na ginawa ko hanggang sa nakarating na ako dito, Mm, walang process na madali. Talagang struggle mo talaga. Nung mismo. time na nagpi-printing din ako, umaabot na ako kahit 6:00 ng umaga nagpi-print pa ako. Natulog Mm, na't lahat yung nanay ko, paggising niya naabutan niya kami nagpi-print pa rin kami, parang yun, yung process nakikita niya rin na walang sumusuko, 'di ba? oo, Huwag kang oo. susuko. Mhm. Parang ang lagi kong sagot sa sarili ko 'pag naaawa na ako minsan, parang siyempre kinakausap mo rin yung sarili mo minsan, eh. Pagod na ako, tama na kaya 'to, parang tapos parang babaliktarin ko yung sarili ko na gusto mo 'yan, 'di ba? Oo. Tuloy Kaya mo, kaya 'di nga ba? sabi ko nga ang ganda ng tulong din ng skateboarding kasi from the Oo, start ang skateboarding kasi hindi mo siya magagawa ng wala kang dedication, eh. oo, tsaka yung commitment mo Yung talaga. commitment, 'yan tama, yung commitment. Number 1 yung commitment mo dun. Kung kunyari nagdalawang isip ka, nasa ere ka na, Mm. dun ka maaano, dun ka talagang madadali yung mga ganong bagay. Ayan, 'yan na nga yung ano, na parang tinulungan tayo ng skateboarding din na puwede nating i-apply yung commitment natin, yung hirap na Oo, kung oo. paano mo masasalo yung trick kasi buwan 'yan, taon, eh. Oo, buwan o kaya taon, Hindi mo puwedeng bubuon mo. sabihin na mag-i-skateboard ka ng 10 taon tapos kaya mo na lahat, hindi pa rin. Oo, hindi puwede yun. Hindi puwede yung gano'n. Dapat talagang step by step, talagang Oo, yun. yung proseso mo matagal. 'Yan, oo nga. Pero 'yan, Kiko, ito na, ililihis ko na sa lahat ng mga usapan natin, tol. Sige, Last 2 questions, hindi lahat oo, tungkol sa pinag-usapan natin, hindi sa skateboarding, hindi sa Vietnam and stuff. oo. Unang tanong, ano ang favorite Bible verse mo? Yan ang Bible verse, nawala ako sa Bible, sa totoo lang nawala ako sa Bible ngayon kasi nagbabasa ako ng Quran ngayon. Okey, okey. Oo, nag-start ako magbasa ng Alam Quran mo kasi ba, akala ko rin talaga or nung nasabi mo ng hindi ka na kumakain ng baboy, ang unang nasa isip ko nag-Muslim ka, eh. hindi naman. Nag-Quran ka lang. Nagbabasa pa lang ako ngayon, parang naku-curious nga ako, parang gano'n. Parehas tayo na-curious din ako sa Buddhism, which is Oo, maganda rin na ano, hindi naman magko-convert pero alam mo yun, may mga yung mga disciplines lang din kasi talaga nila yung yun nga, iba rin 'no, iba rin sa oo. kumbaga sa Kristiyano. Especially nga ngayon, nagfa-fasting ako, parang kabe-break ko lang ng fasting ko, 2 months na 1 meal a day ang ginawa ko.
Kaya parang naninibago nga sila, "Ang payat mo," sabi nila kaya Kaya nga, eh. ayun, nag-break ako ng fast ko 2 months ago, ay 2 months akong nag-fast nga ng 1 meal a day. Mhm. Kasi nararamdaman ko yung katawan ko na sobrang bigat, gano'n. Ganda Parang niyang ano, share mo nga sa'kin 'yan pagka ano, minsan magtatanong-tanong ako. oo, about din sa pagkain, yung Mismo, tsaka 'pag sa hindi kasi talaga design yung katawan natin na kumain ng 3 times a day. bago 'yun, bago 'yun. Oo, Speaking sa last question, mm. nakapagsabi ka na, eh, 'yan yung kakasabi mo lang and then isang isang magbigay ka ng isang tsismis, kuwento, trivia, kahit ano na feeling mo hindi alam ng karaniwang tao, ng karamihan sa ano, kumbaga yung feeling mo tago siyang information. Magkuwento ka lang, ano. Bagong information, ito trivia. Ayan, 'yan, trivia. Trivia 'to, napulot ko 'to sa BSU, nabasa ko lang siya sa bulletin, eh, Mhm. na alam niyo ba na ang leeg ng mga lalaki ay konektado sa puwet ng mga babae? Paano? Kasi tuwing may babaeng dumadaan sa harapan ng mga lalaki, lahat sila lumilingon, eh. Kaya connected talaga yung neck ng mga boys sa ano, butt ng mga girls. Oo, ano. Yan yung trivia na hindi ano, eh, hindi alam ng maraming tao. Nabasa ko lang siya sa bulletin board sa BSU. Oo, Makulit, makulit. mm, Pero ayan, Kiko, maraming maraming salamat, oo, napaunlakan mo ako dito. Actually bitin pa 'tong kuwentuhan, ito lang yung time talaga na napagbigyan natin yung isa't isa kasi maraming oo nga, eh. beses na lahat ng miss call natin, miss call mo at saka miss call ko sa'yo, hindi talaga natin na ano, Hindi nagtutugma, eh, hindi nagtutugma. Pero oo. natutuwa ako na hindi ka nakalimot, kilala mo pa rin kami. Gano'n naman, eh, kung saan tayo nagsimula dapat dun alam mo kung sino yung mga kasama Mismo, mo, 'di ba? nakakatuwa. Sana makapunta kami diyan sa Vietnam at siyempre ikaw ang magga-guide sa amin. Oo, Hmm, siyempre. yes. So may Aantayin ko kayo dito. mismo, may mga last na pahabol ka ba, mga sasabihin sa audience, mga manonood? Gusto ko lang mag-thank you sa mga taong sumuporta sa'kin. Ayan, Sun Clothing, Ritardo Skateboarding, Ritardo Clothing, 'yan, mga boss natin sa Tondo, si Third Flow, Yun, si, ah, Kuya Pong, 1108 Lifestyle, 'yan, si Kuya Allen, mhm. Street Code, 'yan, si ano din, mga tropa, mga tropa sa Tondo, mga Rothschild, yung mga 'yan, Josh Papers, Alright. 'yan, thank you, Mhm. mga port. Mga boy. So yan, Mm, Kiko, maraming salamat. Abangan mo na lang kung kailan ma-upload 'to. Pasensya hindi ko mailalabas 'to sa birthday mo mismo. okey Kasi lang, walang madaming problema. nakapila. Ang maganda diyan ano, Oo, babalikan natin 'to. oo, sige, Babalikan natin 'to. Pero yan, oo. paano ba? Come come ang rock new. Sing ka man. Okay ka, maraming salamat. Ah, Maraming salamat ayan, po diyan sige, sige. dito sa Ingat palagi ingat kapatid. ka rin diyan tol. Chat-chat tayo. Thank you. Oo, sige, Alright. sige, sige.